Santo ang pangalan ko. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero umabot ako hanggang 3rd year high school. Wala na kasing kakayahan ang mga magulang ko para pag-aralin ako. Kaya nga, maaga rin akong nagtrabaho. Iba-iba ang aking napasukan trabaho. Naging helper sa isang construction site. Naging kargador, pahinante at kung ano-ano pa. Wala kasi akong pili sa trabaho. Basta barangal at pagkakaperahan ay sinusunggaban ko. Kailangan ko kasing kumita para sa aking anak at kay Tia Sufing na siyang natitira kong pamilya. Oo, may anak na ako. Isang single parent, sabi nga nila. May babae akong minahal dati. Talagang todo ang pagmahal na ibinigay ko sa kanya. Kaya lamang, hindi niya kaya ang isang simpleng buhay. Palibhasa ay mapaghanap at materyosa. Kaya ayon, nag-ibakwit at iniwan ako. Siyempre, hindi na ako naghabol pa. Dahil alam kong masasayang lamang ang paghahabol ko at hindi niya ako pakikinggan. Wala daw kasi akong magandang buhay na maibibigay sa kanya. Yun ang sabi niya. Pero hindi ako pumayag na dalhin niya ang anak ko. Iniwan na nga niya ako tapos bibit-bitin pa niya ang anak ko. Aba, hindi naman pwede yun. Ibang usapan na kapag dadalhin niya ang aking anak. Ayon, hindi na siya nagpumilit pa. Iniwan sa akin ang anak naming si Bimbo. Ang totoo, pabor pa ngayon sa kanya dahil wala siyang sobrang bagay sa pag-alis. Maaari niyang sabihing dalaga siya sa kung sino mang lalaking gugustuhin niya. Wala na kaming pakialamanan pa. Tapos na kami. Saradong aklat na ang anumang namagitan sa aming dalawa. Parang di naman yata bagay sa akin na magdrama. Kaya maigi pa, ibahagi ko na lamang ang kakaiba kong karanasan na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Yun ay kung may balahibo pa nga kayo. Nagpapatawa lang ako kahit hindi kalbo. Ayoko kasing magpakaseryoso. Mas gusto ko'y maging magaan lang ang pagkikwento ko ng mga pangyayari tungkol sa aking buhay. Kaya gusto ko sanang simulan na ang mga kakatuwang pangyayari na naganap sa akin. Nagkaroon ako ng bagong trabaho. Hindi ko yun ipinaalam kay Tia Suping. Basta ang alam niya ay marangal ito at hindi iligal. Siyempre, kahit paano, ayoko namang maging problema ng lipunan. Huwag na nating dagdagan pa ang problema ng gobyerno. Marami na silang hinahabol na mga magnanakaw sa kaban ng bayan dahil sa pagwawaldas sa perang hindi naman nila pinaghirapan, kundi galing sa dugot pawis ng mga mamamayan. Pero ninanakaw lang ng mga buwaya at kawatan na nagpapalaki ng kanilang kwan sa kanilang mga upuan. Ano pa pong hinihintay natin? Sisimulan ko na po ang kwento. Tapos na ang unang araw ko sa aking trabaho, kaya umuwi na ako. Kaya lamang, nang buksan ni Tia Sufing ang pintuan at makita ko, ay nataranta at nagulat ako sa kanyang sigaw. Diyos ko, Crisanto! Anong ginawa mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Pabihira ka! Ano na lamang si Bimbo? Kailangan ka pa niya, Diyos ko naman! Chang! Sandali! Magunos dilingal po kayo. Ano po ba sinasabi niyo? Iyang itsura mo, tignan mo! Bakit puro dugo ang damit mo? At ang braso mo, may mga dugo rin. Na paano ka ba? Tia Sufing, chillax ka lang.
Cool ka lang, kalma lang. Ano ba't sinasabi mo kumalma ako? Paano ako kakalma? Kung ganyan ang itsura mo. Abay, tignan mo nga. Puro dugo ka. Bakit po ba? Ano po bang itsura ko? Ako pa rin naman to Buong buo pa rin po ako. Pero may mga dugo ka nga sa damit mo. Na paano ka ba? Na-aksidente ka ba? O may pinatay ka? Bakit mo ginawa yon? Bakit mo kailangan pumatay? Chang, tama na nga po ang pagka-uwi nyo. Wala pong masamang nangyari sa akin at lalong wala po akong taong pinatay. Bakit ka nga ba may dugo kasi? Dahil may kinatay po ko. Jesus Maria Joseph, sino kinatay mo? Bakit kailangan may katayin ka? Chang, ang sabi ko kumalma lang kayo Huwag po kayong tarantada. Hoy, anong tarantada ang sinasabi mo? Babae na tataranta. Di po bang tawag dun tarantada? Si Raulo, bakit nga ganyan kasi ang itsura mo? Ano ba nangyari sa'yo? Chang, ganito kasi. Pumasok po akong tagakatay ng mga hayop na gagawing karne. Gaya po ng baboy, kalabaw o kaya baka. Ano ka mo? Pumasok ka bilang isang matadero? Natumbok nyo, Chang. Pumasok po kay Mr. Hugo bilang isang matadero. Ang dami na ba pwedeng trabaho? Bakit yung pa? Para ka na rin mamamatay noon. Chang, hindi po tao ang pinapatay at kinakatay ko. Hayop po na gagawing karne at ibibenta po sa palengke. Kaya walang masama dun. Legal po ang pagkakatay ko. Kaya marangal na trabaho ang pagiging matadero. Pumasok ka na nga muna dito sa loob at maghugas ka na muna ng katawan mo. Aba, tinakot mo kung damuho ka. Akala ko pa naman kung sino na ang pinatay mo. Chang, ano namang akala nyo sa akin? Pero, Chang, ayos po itong bago kong trabaho. Mas maigi na po ito kesa po sa tambay ako. Kung sa bagay, tama ka naman. Saka, makakalibre na po tayo ng ulam na karne sa mga susunod po na araw. Wala po kasi akong dala ngayon dahil bago pa lang po ako pero sa mga susunod na araw, aba, tsak na makakapag-uwi na po ako. Kaya, mapapadalas na po na karne ang ulam natin. Di ba, yayamanin? Kung dati, pahirapan na makapag-ulam tayo ng karne, ngayon, kahit araw-araw karne ang ulam natin. No problemo. Baka naman ma-high-blood tayo niyan. Mapapadali ang buhay ko. At least, namatay kayo dahil sa pagkain ng karne. Kesa naman mabalitaan na namatay kayo sa pagkain ng tuyo dahil natanik ang lalamunan nyo. Ewan ko sa yung bata ka. Puro ka talaga kalokohan. Ay, siya nga po pala, Chang. Nasaan po si Bimbo? Abay, gaya ng dati. Nandun lang yun sa labasan. Nakikipaglaro ang anak mo sa mga kaibigan niya. Maya-maya lang kapag nagutom yun ay tsak na uuwi yun. Kaya tama lamang na may trabaho ka na para mabibili mo na ang mga gusto ng anak mo. Kaya nga po ako nagsisikap dahil po kay Bimbo Gusto kong ibigay ang lahat ng kailangan niya. Ang anak kong si Bimbo, ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Para hindi niya na hanapin ang kanyang ina. Ipaparamdam ko sa aking anak kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko rin ipinagkakaila sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit kami iniwan ng kanyang ina. Karapatan niyang malaman yon at kung ano ang katotohanan. Alam kong mauunawaan yon ng aking anak kapag nasa tamang edad na siya. Hindi ako mahigpit sa anak kong si Bimbo. Malaya siyang nakakapaglaro kasama ang mga kaibigan niya. Nang hapon na yon, pagkatapos kong maligo at linisan ang aking katawan dahil sa kumapit na dugo ng hayop na aking kinatay, ay nagpahinga ako. Habang abala sa pagluluto ng aming magiging hapunan si Tia Sufing, nang marinig kong tumatakbong pumasok ng bahay si Bimbo at halos pabalibag na isinara ang pinto. Tay, nandito na po pala kayo. Oo, kanina pa ako nandito ikaw tong wala kung san-san ka na naman kasi nang galing. Nakipaglaro lang po ako, Tay.
Nanggaling po kami dun sa may burol. Oh, sa may burol. Anong ginawa niyo doon? Nagpalipad po kami ng saranggola kaya alam po, may nang istorbo po sa amin kaya nagkanya-kanya po kaming karipas ng takbo papauwi. Nagawa mo pang ibalibag ng malakas ang pinto sa pagmamadali mo. Eh kasi naman po tay natakot po ako Baka po kasi nasundan po ako. Nino, sino ba susunod sa'yo? Yung asong ulol po. Ano ka mo, asong ulol? Aba, wala akong alam na may asong ulol na gumagala dito sa Baryo Banahaw. Pero, yun po yung nakita namin tay Nahabol nga po kami. Buti na nga lang po, mabilis po akong tumakbo pati po yung mga kaibigan ko. O ano, may nasaktan ba sa inyo? May nakagat ba? Wala naman po tay. Kaya lang sabi po nung isa naming kalaro, hindi raw po yung basta asong ulol lang, kundi mas nakakatakot pa po sa asong ulol. Mas nakakatakot pa sa asong ulol? Aba, ano bang hayop yun? Sabi po nung kalaro ko, hayop daw po na sigbin yun. Ano ka mo? Sigbin? Mula sa kusina, ay napalapit sa amin si Tia Suping na abala sa pagluluto sa kusina nang makarinig ng salitang sigbin. Tama ba narinig ko na sinabi mo, Bimbo? Sigbin, yung humabol sa inyo? Opo, Lola Sufing. Mas nakakatakot nga po siya kaysa po sa asong ulol Eh kasi nga, hindi siya karaniwang aso lamang. Dahil ang sigbin ay utusan at alaga ng aswang. Aswang? Ibig sabihin, may gumagalang aswang na rin dito sa atin? Hindi imposible yun, Crisanto. Dahil kapag may sigbin, ibig sabihin ay merong aswang. Aba, hindi ho magandang balita yan, Chang. Hindi talaga. Dahil maliligalig ang baryo natin, hindi magiging ligtas sa mga aswang. Paano nagkaroon ng aswang dito sa baryo? Ang aswang ay nagpapalipat-lipat ng lugar. Kapag bistado na sila at nanganganib sa isang lugar, humahanap sila ng ibang malilipatan. Doon naman sila magkukuta at magpapatuloy ng kanilang pag-aasik ng kasamaan. At napili po nila ang Baryo Banahaw, ganun po ba? Pwedeng ganon. Kung saan nila nakikita at nararamdaman na malaya silang makakapaghasik ng lagim, doon magkukuta ang mga aswang kasama ang kanilang mga alagang sigbin. Kaya sa susunod po, dapat siguro may dala na kaming panlaban sa mga sigbin. Mas maigi kung pipirmi ka na lang dito sa bahay, Apo. Lalo na kapag hapon na. Yung kasi ang mga sandali na nagsisimulang magpakita ang mga sigbin, maging ang mga aswang na nag-aalaga sa kanila. Lola, wala naman po akong gagawin dito sa bahay kung pipirmi lang po ako dito Mas mainam na yung narito ka para ligtas ka at walang masamang magyari sa iyo, Apo. Tama ang Lola Sufing mo, anak. Siyempre, ayaw namin ng lola mo na may mangyaring masama sa'yo. Tay, hindi na lang po kami magpapaabot po ng dilim para hindi na po kami makasalubong ng sigbin. Saka magdadala na lang din po kami ng armas na pwede pong panlaban sa kanila. Malakas ang loob at may katapangan ang anak kong si Bimbo. Palibhasa, hindi ko siya pinalaking duwag at mahina ang loob. Mas gusto ko kasi na maging palaban siya, yung kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya at nang hindi siya maargabyado ng ibang bata. Ayoko kasing makita ang anak ko na umiiyak dahil may nanukso o nanakot na ibang bata. Kaya nang gabi ring yun ay lumapit sa akin si Bimbo. Ayaw kasi niya ng ideya ni Tia Sufing na pipirmi siya sa bahay. Hayaan mo, Bimbo, anak. Ako ang bahala. Kakausapin ko ang lola mo. Sure po yan, Tay Ayoko po kasi na nandito lang po ako sa bahay Gusto ko pong kasama po ang mga kaibigan ko. Pero dapat, maging maingat kayo palagi. Ayokong makitang nalulungkot ang anak ko. Sa kabilang bata, ay kailangan nilang makapaglaro at maging masaya. Kulang ang kanilang kabataan kung pipigilan silang magliwaliw at maglaro kasama
ang iba pang mga bata. Yan ang hirap sa'yo, Crisanto. Konsentidor kan talaga. Tia Suping, hindi naman po. Ano bang hindi sinasabi mo? Ano bang tawag sa ibig mo mangyari? Ang gusto ko kay Bimbo ay dito lang sa bahay. Pero ikaw, gusto mong gagala pa rin siya. Malulungkot po kasi ang anak ko kung dito lang po siya eh. Mas okay na yung maging malungkot siya dito kesa naman may kung anong mangyaring hindi maganda sa kanya sa labas. Yun po kasi agad ang iniisip niyo eh. Wala pong masamang mangyayari sa anak ko. Hay nako, ewan ko ba sa'yo, Crisanto? Masyado kang kampante. Labog, iba ang panahon ngayon. Marami nang nangyayaring mahirap ipaliwanag at hindi pagkaraniwan. Ano bang gusto mo? Ang magsisi sa huli? Hindi ko na pinakinggan pa ang sinasabi ni Tia Sufing. Deadma na lang ako sa mga litanya niya. Sanay na ako sa ugali ng aking tiyahin dahil matagal ko na siyang kasama at parang nanay ko na rin. Kaya sa halip na makipagtalo pa ako sa kanya, ay pinalalabas ko na lang sa kabilang tenga ang mga sinasabi niya. Dahil nga hindi rin mapipigilan ni Tia Sufing si Bimbo. Tiyak natatakasan din siya nito kapag nasa bahay. Kaya naman, si Tia Sufing na lang ang siyang nag-adjust. Gumawa na lang siya ng paraan para kahit paano hindi mapahamak ang anak ko kapag nakikipaglaro sa labas ng bahay. O Bimbo, halika ka rito. Ilagay mo ito sa damit mo. Iperdible mo yan. Banda dyan sa short mo. Ano po ba to, Lola? Parang ganito po yung sinasabit sa damit ng baby ah. Sabi po ng mga matatanda, pangontra daw po to sa usog. Kaya isinasabit po to sa damit po ng mga bata. Importante kasing meron kanyang, Bimbo. Po? Tia Suping, ano po bang laman ng parang unan na maliit na to? Pinato yung bawang na binudburan ng asin. Pagontra yan sa mga aswang at kalahi nila dahil hindi nila kayang tagalan ang amoy niyan. Kaya lalayuan ka. Aba, ayos po pala to. Kahit po ba ang sigbin lalayo din po sa akin? Oo, ayaw na ayaw nilang makakaamoy ng ganyan. Manonood yan sa kanilang mga ilong at hindi sila mapapakali. Kaya nga, tiyakin mong nakasabit lagi sa katawan mo ang pinatuyong bawang na yan. Dahil hindi mapipigilan na pumirmi sa bahay ang anak kong si Bimbo, kaya gumawa na lamang ng paraan si Tia Suping. Mahal na mahal din niya ang anak ko, kaya magiging masakit sa loob niya na makitang nalulungkot ito. Samantala, pinagbuti ko naman ang aking trabaho bilang isang matadero. Araw-araw ay kailangan magkatay ng mga hayop para itinda naman ang karne sa palengke. Hindi pagmamay-ari ni Mr. Hugo ang mga hayop na kinakatay namin araw-araw, kundi sa mga namumuhunang bumibili ng mga hayop. Dinadala lamang yon kay Mr. Hugo upang doon katayin at saka ito kukunin para dalhin naman sa palengke. Aba, maraming hayop ang dumating ngayon ah. Kaya bilis-bilisan mo ang pagkilos ah. Hoy, ikaw Crisanto, kaya mo na bang mag-isa? Opo boss, kaya ko na po. Mahusay po yung nagturo sa akin eh. Mabuti naman kung ganon. Alin po ba ang para sa akin? Yung mga baboy na lang muna ang katayin mo. Yung baka, doon na lang sa mga biyasa na. Sige boss, ako pong bahala. Basta pag-usayan mo ah. Dapat maging malinis para hindi tayo nawawalan ng trabaho. Bago man ako sa trabahong yun, ay agad akong pinagkatiwalaan ni Mr. Hugo. Nakita kasi niya ang naging galaw ko nang turuan ako at madali ko yung natutunan. Saka dati pa ay tumutulong na rin ako sa pagkatay ng hayop kapag may mga okasyon sa baryo namin. Isa ako sa tumutulong para magkatay ng mga hayop na ihahanda.
Minsan naglalakad ako papauwi galing trabaho nang makarinig ako ng iyak ng isang babae. Hinanap ko yon at nakita ko si Adiling na nakasuksok sa damuhan. Umiiyak at tila takot na takot. Lumapit ako sa kanya at bahagya pa siyang natakot. Pero nang makilala niya ako, ay bigla siyang tumayo at yumakap sa akin. Crisanto! Diyos ko! Crisanto, salamat! Salamat at dumating ka! Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Parang takot na takot ka. May ibon! May ibong umatake sa akin! Ibon? Aba, anong ibon? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Basta ang alam ko kulay itim siya at matapang. Aba, may mga kalmot ka nga sa mukha mo ah. Oo, dahil bigla niya akong inatake. Buti na lang talaga nakapagtago ko sa mga halaman at hindi na niya ako sinundan. Ano kayang klaseng ibon yun? Bakit ganun siya katapang? Kaya nga eh. Ngayon lang din ako nakakita ng ganong ibon. Huwag ka mag-alala, Adiling. Ligtas ka na. Wala na ang ibon. Crisanto, natatakot ako. Baka bumalik ang ibon na yun at tatakihin ako uli. Kapag nagbalik siya, nandito naman ako eh. Akong bahala sa'yo. Sa talas ng kutsilyong daladala ko, gamit ko sa pagkatay ng mga hayop, hindi siya sasantuhin ito. Talaga? Ipagtatanggol mo ko sa ibong umatake sa akin. Oo naman, Adiling. Salamat, Crisanto ha. Handa mo pala akong ipagtanggol. Aba, syempre naman. Saka, kahit sino naman, kapag nasa panganib ang buhay, handa akong ipagtanggol, no? Ikaw talaga ang hero ko, Crisanto. Pero teka, parang kanina ka pa yata komportable sa pagkakayakap sa akin, Adiling ha. Baka pwedeng alisin mo na mga braso mo sa akin. Ito naman, parang yakap lang eh. Ayoko lang na may makakita sa atin. Tapos kung anong iisipin nila. Ano naman kung mag-isip sila? Hiwalay ka naman. Dalaga ako. May karanasan. Pero hindi pa pinagsasawaan. Ano ba sinasabi mo, Adiling? Wala yon. Crisanto, pwede bang samahan mo na lang ako? Ihatid mo na lang ako sa bahay namin. Kailangan ko nang umuwi. Sige na, samahan mo na ako. Kasi hanggang ngayon, natatakot pa rin ako eh. Baka biglang dumating yung walang hiyang ibon na yun at atakihin na naman ako. Wala akong nagawa, kundi pumayag sa pakiusap sa akin ni Adiling. Matagal na siyang nagpapapansin sa akin. Dati siyang may nakarelasyon, yun nga lang. Nananakit ang lalaking dati niyang kinasama. Kaya pinili niyang makipaghiwalay na lamang. Ngayon nga, ay tila ako ang kanyang pinupunteriya. Pero wala pa sa isip ko ang mag-asawa ulit. Nasaktan ako nang makipaghiwalay sa akin ang nanay ni Bimbo. Dahil doon, para bang ayoko na munang magmahal uli. Pero alam kong darating din ang tamang panahon para buksan ko uli ang puso ko sa pag-ibig. Pero hindi pa ngayon. Oh, nandito ka na sa bahay niyo, Adiling ha? Pumasok ka na muna sa loob, Crisanto. Hindi na. Saka, kailangan ko na rin umuwi. Ikaw naman, ipapahiya mo pa ba ako? Kailangan ko na talagang umuwi, Adiling. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Ano ka ba? Malaki na ang anak mo, no? Hindi mo na kailangang asikasuhin yun. Saka diba, hindi naman siya pinapabayaan ng tiya Sofing mo. Ano kasi, Adiling kukuhan kasi. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Ha, Crisanto? Itong ganda kong to? Katatakutan mo? Hindi naman. Ayoko lang na Ayaw mo matukso, ganun ba? Yung ba ang sasabihin mo? Crisanto, ayos lang na matukso ka. Pareho naman tayong walang pananagutan, di ba? Sandali lang, Adiling, sandali. Kailangan ko na talagang umuwi. Sige na, aalis na ako. Kinabahan ako kay Adiling. Hindi ko na kasi gusto ang paghawak-hawak niya sa akin.
Nakaramdam ako ng kilabot. Hindi dahil natatakot ako sa kanya, kundi lalaki lang ako at maaari pa ring matukso. Siyempre, iba ang pagmamahal sa init ng katawan. Ayokong makagawa ng bagay na maaari kong pagsisiyan. Kaya naman, pinigilan ko na lang ang sarili ko at pinili ko na umalis na lang. Ilang metro na akong nakakalayo sa bahay ni Adiling nang marinig ko naman ngayon ang kanyang malakas na sigaw. Dama sa kanyang sigaw ang matinding takot. Diyos ko, ano nangyari doon? Biglang sumigaw ah! Mukhang dinadramahan lang ako ng babaeng yun para bumalik ako. Babaliwalain ko na lang sana ang kanyang sigaw. Kaya lamang naulit yun. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo na ako pabalik sa kanyang bahay. Takot na takot si Adiling nang datnan ko at nasa harap siya ng isang galit na hayop at tumutulo ang laway. Anak ng putya! Hindi aso ang aatake kay Adiling! Noon lang ako nakakita ng ganong hayop. Naalala ko ang sinabi ni Bimbo na minsang humabol sa kanila ng mga kaibigan niya. Sigbin! Tama! Baka ito na nga sinasabi nilang Sigbin! Naramdaman ng halimaw na nasa harapan ni Adiling na may ibang tao, kaya bumaling ang atensyon nito sa kanyang likuran at doon niya ako nakita. Napatingin din sa akin si Adiling. Crisanto! Crisanto, tulungan mo ako! Aatakihin ako ng Sigbin! Kung ganun, Sigbin nga pala ang nilalang na yan. Oo, Crisanto! Alaga siya ng aswang! Huwag ka mag-alala, Adiling! Akong bahala! Gusto yata ng Sigbin na yan ang matulad sa mga hayop na kinakatay ko! Umaangil na ibinuka ng Sigbin ang kanyang malaking bibig. Kitang-kita ko ang kanyang matutulis na mga pangil habang tumutulo ang malagkit nitong laway. Ang mata ng halimaw ay matalim na nakatitig sa akin habang nagkukulay dugo ito. Mahigpit kong hinawakan ang makapal na kutsilyong pangkatay. Naglalaro sa isip ko kung ano ang gagawin ko sa halimaw na malapit lang sa aking harapan. Ako ang harapin mo, Sigbin! Huwag kang babaeng walang laban sa'yo! O ano? Ano pang hinihintay mo? Halika, lumapit ka na! Lumapit ka! Crisanto, huwag mong galitin ang Sigbin, ano ka ba? Hindi siya patatawarin ng hawak kong armas sa Adiling. Baka gusto niya nabalatan ko siya ng buhay. Wari na intindihan ng Sigbin ang aking mga sinabi. Kaya naman, lalo lamang itong nagalit at mas nilakasan pa ang pag-angil. Nakita kong patakbong sumugod sa akin ng Sigbin. Inihanda ko naman ang sandatang tangan ko para harapin ang halimaw. Mula sa mabilis na pagtakbo papalapit sa akin, ay lumundag ang Sigbin. Kitang-kita ko ang kanyang tila paglipad. Yumuko ako upang hindi ako masapol ng kanyang ginawang pagsugod. Dahil sa pagyuko ko, ay tumilapon ang Sigbin ilang metro mula sa kinaroroonan ko. Umalimbukay pa ang lupa na binagsakan ng Sigbin dahil sa pagsadsad ng kanyang paa sa lupa na lumika ng alikabok. Subalit agad itong bumalikwas pabalik sa akin. Wala na akong magagawa kundi ang makipagsapalaran sa pag-atake ng Sigbin. Hindi lang buhay ni Adiling ang nanganganib ng sandaling yon, kundi maging ang buhay ko rin. Sa muling pagsugod ng Sigbin ay itinaas ko ang aking braso. Kaya lang, mukhang minalas ako dahil nasakmal yun ng Sigbin. Ang brasong walang hawak na armas ang nasakmal ng hayop, kaya malaya kong naikilos ang isa ko pang kamay na may hawak ng sandata. Nagawa kong itarak sa katawan nito ang aking itak na pangkatay. Bumaon yun sa katawan ng Sigbin at lumika ng malaki at malalim na sugat. Hinalukay ko at iginalaw-galaw ang kutsilyong pangkatay na naibaon ko sa katawan ng Sigbin. Lumikha yun ng mas malaking sugat sa tiyan ng halimaw. Dahilan
para lumabas mula sa malaking hiwa ang lamang loob nito. Subalit kakaiba ang lamang loob na lumabas sa katawan ng sigbin. Itim ang kulay at malansa ang amoy. Hayop ka! Yan ang bagay sa'yo! Kanina puro kayabang, pero hanggang diyan ka lang pala! Walang buhay ang sigbin na nakalupasay sa lupa. Nagmamadaling lumapit sa akin si Adiling na labis ang pag-aalala dahil nakita niya ang sugat sa aking braso. Diyos ko po, Crisanto! Kailangan gamutin ko muna ang sugat mo! Hindi na, Adiling. Sa bahay na lang. Si Tia Suping na ang bahala dito. Hindi, Crisanto, hindi ako papayag. Kailangan magamot ko muna yan bago ko umuwi. Baka mapalo ka. Okay lang ako, Adiling. Huwag mo na akong alalahanin. Crisanto, wag sana matigas ang ulo mo. Ako ang dahilan kung bakit sinapit mo yan, syempre. Kailangan kitang tulungan. Kaya hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi ko nagagamot ang sugat mo. Nagsisimula na rin kumirot ang sugat na gawa ng sigbin. Kaya pumayag na lang akong gamutin yon ni Adiling. Humanap siya ng malinis na basahan upang pahirin ang dugo na dumadaloy mula sa sugat. Naglagay din siya ng mainit na tubig sa isang plangganita. Saka binasa ang basahan upang linisan ang sugat ko sa braso. May gamot ding ipinahid sa aking sugatang braso si Adiling. Sa kanya ito tinapalan ng malinis na tela at nilagyan ng benda. Oh, ayan. Nabigyan ko na ng first aid ang sugat mo. Maraming salamat, Adiling, ha. Mukhang ako naman yata ang maghahatid sa'yo sa bahay nyo dahil sa kalagayan mo ngayon. Hindi na kailangan, Adiling. Ayos lang ako, maniwala ka. Nakakahiya kay Lola Suping kapag nalaman niya ang sinapit mo dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan doon, Adiling, eh. Hindi mo rin naman ginusto ang nangyari. Biglang may dumating na sigbin at tinulungan kita. Habang nag-uusap kami ni Adiling, ay nakita namin ang pagdating ng isang itim na ibon na lumapit sa bangkay ng sigbin. Nanlaki ang mga mata ni Adiling. Siya yun! Siya nga yun! Ang alin ba, Adiling? Yung ibon na umatake sa akin! Nagbalik siya! Tignan mo. Parang may gustong sabihin sa patay na sigbin, oh. Tama ka! At mukhang magkasama sila! Kung alaga ng aswang ang sigbin, hindi kaya alaga din ng aswang ang ibon na yan? Posible, Crisanto. Maaaring alaga din siya ng aswang. Kailangan ding matodas ang ibon na yan. Hawak ang aking armas na pangkatay ay sinunggaban ko ang itim na ibon. Subalit bigla itong lumipad. Nagpaikot-ikot ito na tila may pinaghahandaan. Nang makalingat ako saglit, ay nakita kong mabilis na lumilipad. Pabulusok ang ibon patungo sa akin. Aatakihin ako ng ibong itim. Subalit, bago pa ako masugod dito, ay dumapa ako sa lupa. Kaya hindi ako napuruhan ng kanyang pag-atake at muli siyang lumipad paitaas. Ngayon, ay handa na ako sa kanyang muling pagsugod. Kaya lamang, hindi na nagbalik pa ang itim na ibon at tuluyan ng lumipad papalayo. Wala na siya, Crisanto. Siguro natakot sa'yo dahil alam niyang nakahanda ka. Akala yata ng ibon na yun, maiisahan niya ako. Nagkakamali siya. Maraming salamat ulit sa'yo, Crisanto, ha. Grabe, malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Baka hindi na ako makabayad pa. Hindi naman ako naniningil, Adiling, eh. Ha? Ang lungkot naman. Anong malungkot dun? Hindi na nga kita sisingilin sa sinasabi mong utang na loob mo sa akin, eh. Nalungkot ka pa? Ang gusto ko kasi maningil ka. Handang-handa naman ako magbayad. Kaya, Crisanto, ang sarili ko mismo, ang ipambabayad ko. Hoy, Adiling, nagsisimula ka na naman, ha? Bakit? Ayaw mo bang ako maging kabayaran? Game na game ako.
Baka kung saan pa mapunta ang usapang to, Adiling. Kaya sure na. Sige na, kailangan ko na talagang umuwi. Crisanto, sandali. Baka bumalik yung ibong itim eh. Kaya nga habang nandito pa ako, pumasok ka na sa loob ng bahay mo, tapos mag-lock ka. Tapos isarado mo yung mga bintana. Para kung sakaling bumalik man yung ibong itim, ay hindi na makakapasok sa loob ng bahay mo. Ewan ko sa'yo. Sige na nga. Kaya lang, ayoko pa sanang umalis ka eh. Naghihintay na nga sa akin ng anak ko, Adiling. Kaya, sige na, sundin mo na lang ang sinabi ko para matiyak kong walang mangyayaring masama sa'yo. Buti na lang ay napapayag ko na rin si Adiling na pumasok na sa kanyang bahay. May katigasan din kasi ang ulo ng babaeng yon. Ayaw pa rin akong tigilan. Pilit niya akong tinutokso. Pero syempre, meron akong isang salita. Saka hindi pa ako handa para makipagrelasyon muli dahil ang buong panahon ko ay para lamang muna sa aking anak na si Bimbo. Naroon sa bahay si Bimbo nang ako'y dumating. Kausap niya ang kanyang lola Sofing. Oh, mabuti naman at nandito ka na rin, anak. Akala ko darating ako nasa labas ka pa ng bahay. Alam mo namang madilim na. Kahit paano, ay naniwala naman sa akin. Bago dumilim, ay umuwi na siya. Kasi po ayoko po mag-alala po kayo, Tay. Lola Sofing. Tama yun. Kaya dapat nakikinig ka sa mga sinasabi namin sa'yo ng lola mo. Opo, Tay. Gaya na lamang ng nangyari kanina habang papauwi ako. Napadaan ako sa bahay ni na Adiling at may hindi magandang nangyari. Bakit po, Tay? Ano pong nangyari? Ikinuwento ko kina Bimbo at Tia Suping ang naging pakikipagharap ko sa sigbin at sa ibong itim. Sinabi ko rin sa kanila na napatay ko ang alagang sigbin ng aswang, pero hindi ang itim na ibon. Ibig mong sabihin, Tay, hindi lang po sigbin ang alaga po ng aswang? Posibleng ganun na nga, anak. Dahil nakita namin na hindi basta iniwan ng ibong itim ang bangkay ng sigbin. Tama ka, Crisanto. Hindi lang sigbin ang alaga ng aswang, kundi may alaga rin siyang ibong itim na kung tawagin ay ibong kasaw. Kung ganun, ibong kasaw po yung nakita namin ni Adiling? Tama ka. Ibong kasaw nga yun. Lola Sofing, Lola Sofing. Ano pong ginagawa ng ibong kasaw na alaga po ng aswang? Ayon sa mga narinig ko noon pa, ito ay mensahero ng aswang. Siya ang nagpaparating ng balita sa mga aswang. Sila rin ang humahanap ng mga nilalang na maaaring maging biktima, lalo na kapag may mga sanggol na nais nilang gawing alay. Sila po ba yung ibon na minsan po kumakalahig po sa mga bahay? Tama ka, Apo. Kaya malamang, Crisanto, alam na ng aswang na napatay mo ang alaga niyang sigbin. Ano pong pwedeng mangyari, Tia Suping? Isa ka na rin sa mga pupuntiryahin ng aswang dahil batid niyang magiging hadlang ka sa pag-aasik ng lagim, lalo na't handa kang makipaglaban. Napatunayan mo na yon nang patayin mo ang sigbin na alaga niya. Aba, dapat lang naman talagang mamatay ang sigbin na yun dahil inatake niya si Adiling eh. Iniligtas ko lamang siya. Kami man po, Tay. Muntik na rin po maging biktima po ng sigbin eh. Kaya nga pare-parehong nasa peligro ang buhay natin. Lalo na't malalaman ng aswang na ikaw, Crisanto, ang magiging isa niyang matinding kalaban. Maging kaming pamilya mo ay hindi naligtas sa kanya. Pupuntiryahin na din nila kami ni Bimbo. Yun naman ang hindi ko hayaang mangyari, Tia Suping. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ko po kayo. Salamat, Crisanto. Kahit buhay ko po, ay kaya ko pong itaya siyang para sa kaligtasan niyo po ni Bimbo. Ang pangako kong yun kay Tia Suping at sa aking anak ay hindi ko maaaring ipagwalang bahala. Bago pa mangyari sa kanila, ako muna ang haharap sa mga kampon ng dilim.
Kaya naman, ng gabing yun, na oras na ng aming pahinga, ay hindi ako dalawin ng antok. Nag-aalala ko na baka biglang dumating ang aswang at ipagiganti ang pagkamatay ng alaga niyang Sigbin. Kaya naging mababaw lang ang tulog ko ng gabing yon. Bawat ingay at kaluskos na aking maririnig ay nagigising ako at sumisilip kagad sa labas ng bintana. Tamang hinala ako sa bawat naririnig ko. Gusto ko lamang tiyakin ang kaligtasan ng mga taong mahalaga sa akin. Kinabukasan, papunta ko sa meat shop ni Mr. Hugo para sa aking trabaho nang makasalubong ko ang lolo ni Adiling na si Lolo Pekto. Mabuti naman at nakita kita, Crisanto. Bakit po, Lolo Pekto? Gusto ko lang na magpasalamat sa'yo dahil sa ginawa mong pagliligtas sa apo ko si Adiling. Hindi madali ang ginawa mong yun. Yun po ba? Lolo Pekto, ginawa ko lang naman po kung anong tama. Saka, mabait po sa akin si Adiling Kaya, hindi ko po siya maaaring pabayaan. Pero, alam mo iyo, totoong pinahanga mo ko. Base kasi sa ikinuwento sa akin ng aking apo, nagawa mo raw harapin ang alaga ng aswang sa pamamagitan ng pagkaraniwang armas. Heto pong kutsilyong pangkatay na nakasabit po sa bewang ko ang gamit ko. Nagtatrabaho po kasi ako bilang isang matadero. Nagkakatay po ako ng hayop. Tunay na may kakaiba sa iyo, Crisanto. Ikaw na ngayon at nasa iyo ang hinahanap ko. Teka, Lolo Pekto, ano po bang ibig niyo sabihin? Mahalagang magkausap ulit tayo, pero hindi sa ganitong pagkakataon. Kailan po? Saan po? Kapag may pagkakataon ka, ay maaari mo akong puntahan sa aking kubo. Doon, sa taniman ko ng mga mais. May mahalagang bagay tayong dapat na pag-usapan. Tungkol naman po saan, Lolo Pekto? Saka ko na naman sasabihin sa'yo. O sige na, tutuloy na ako. Baka naaabala na kita. Maraming salamat ulit sa pagkakaligtas mo sa apo ko. Nagpatuloy na sa kanyang paglalakad ang lolo ni Adiling. Naging palaisipan tuloy sa akin ang sinabi nito kung bakit dapat akong magpakita uli sa kanya. Ano kaya ang mahalagang bagay na kailangan niyang sabihin sa akin? Bigla tuloy akong nabahala. Baka may kinalaman yon kay Adiling. Alam kasi ni Lolo Pekto na may pagtingin sa akin ang kanyang apo. Baka mamaya ay may kung anong sinabi na wala namang katotohanan si Adiling. Kaya lalo lang akong nangamba. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad patungo sa trabaho ko nang makita kong tumatakbo papalapit sa akin si Adiling. Ay, salamat naman at inabutan kita, Crisanto. Nakita ko kasi na kausap mo si Lolo kanina. Oo, kausap ko nga siya. Ikaw magtapat ka nga sa akin, Adiling. Ano ba sinabi mo sa lolo mo? Ano pa nga ba? Di yung pagiging superhero mo na tinulungan mo ko. Hinarap mo yung Sigbin at ibong itim na umatake sa akin. Diba niligtas mo ang buhay ko? Talaga bang yun lang ang sinabi mo? Wala nang iba? Oo nga, ano ka ba? Bakit? May iba pa ba akong pwedeng sabihin sa kanya? Ewan ko. Baka kasi may kung ano ka pang sinabi sa kanya. Crisanto, yung kabayanihan wala nga sinabi ko kay Lolo Pekto. Ano bang ikinakabahala mo? Kwan, baka kasi may iba ka pang sinabi na hindi naman totoo. Ano ka ba? Ba't naman ako magsasabi kay Lolo ng hindi totoo? Saka alam naman niyang type kita Yun na nga Pero alam din niyang hindi ka interesado sa akin. Kahit paboto sa'yo ang lolo ko. Adiling, sabi ko nga sa'yo, hindi pa ako handa. Kailan ka pa ba magiging handa, Crisanto? Alam mo, sayang kasi. Sayang ang alin? Ano pa ba? Di ang kakisigan mo. Kaya, kapag nagbago na ang isip mo, andito lang ako Always available for you.
Wala ka talagang kakupas-kupas, Adiling. At teka nga pala, bakit mo pala ako hinabol? Ano bang kailangan mo? Oo nga pala, ang dami na natin pinag-usapan. Nakalimutan ko tuloy itong kailangan kong ibigay sa'yo. Eto, nagluto ko ng gulay na laing. Espesyal yan at paborito yan ng lolo ko. Paborito ko rin to, Adiling eh. Talaga? Paborito mo rin yan? Nako, Jack, magugustuhan mo yan. Masarap yan. Parang ako lang. Masarap din. Hane pa, iba ka talaga, lakas ng arrive mo. Naisingit mo pa yon. Salamat dito sa gulay na binigay mo ah. Para may ulam ka mamaya. Alam ko kasi, mahirap ang trabaho mo kaya dapat nakakakain ka mabuti. Kaya, mapapadami ang kain mo dahil masarap ang ulam mo. Siya nga pala, kung wala kang iba pang sinabi sa Lolo Pekto mo, bakit gusto niya magkita kami uli? Aba, hindi ko alam. Baka mamaya may importanteng kailangan sa'yo si Lolo Pekto. Kasi maraming sikreto yun eh. Ah, ganun ba? O sige, Adiling. Mauna na ako ah. Sige, Crisanto. Mag-iingat ka. Nagpaalam na ako kay Adiling. Habang naglalakad ako, ay hindi maalis sa isip ko ang tungkol sa sinabi ni Lolo Pekto. Buong akala ko pa naman ay may kung anong sinabi si Adiling. Salamat at wala pala. Kaya lalo lang akong nagka-interes sa muling pagkikita namin ni Lolo Pekto dahil sadyang palaisipan sa akin ang nais niyang sabihin. Maraming naghihintay na trabaho sa meat shop nang dumating ako. Hindi lang pagkatay ng mga baboy ang ibinigay na trabaho sa akin ni Mr. Hugo, kundi maging kalabaw at baka rin. Mas mahirap yon, pero kaya ko naman. Kailangan pagbutihin ko ang aking gawain dahil mahirap mawalan ng trabaho at di madaling humanap ng bago. Isa pa, sa gaya kong wala namang mataas na pinag-aralan, kailangan ko talagang pagbutihin at ingatan ang trabahong ipinagkatiwala sa akin. Tapos na naman ang maghapong trabaho ko. Papauwi na ako nang mapansin ko ang isang lalaking tila dayo sa aming baryo. May mga bata siyang kausap. Wala roon ang anak ko. Pero nang makita niya ako, ay agad na lumayo sa mga batang kanina lang ay kausap niya. Dahil sa ikinikilos nito, ay nagkaroon ako ng pagdududa at pagtataka. Nilapitan ko ang isang batang kausap kanina ng lalaki at nag-usisa ako. Boy, kilala mo ba yung lalaking kausap niyo kanina? Ang sabi po niya, Florante daw po ang pangalan niya. Anong kailangan niya sa inyo? May tinatanong lang po eh. Tapos po binigyan po niya kami ng pera. Heto po, sabi niya pampili daw po namin ng candy. Anong tinatanong niya sa inyo? Iba-iba po eh. Para po siyang investigador. Ang dami po niyang tinatanong sa amin. Tapos sabi niya, kung wala po kaming gagawin, kung pwede daw po, samahan namin siya. Saan daw? Hindi niya po sinagot eh kasi po, nakita niya po kayong papalapit sa amin. Ganun ba? Parang natakot po siya sa inyo, Mang Crisanto. Oo nga eh. Yun nga din na napansin ko sa kanya. Sige po, Mang Crisanto. Wala na po kayong itatanong sa akin. Uuwi na po ako. Baka hinahanap na po ako ng nanay ko eh. Sige boy, basta dapat mag-ingat kayo palagi ah. At huwag basta-basta sasama kung kanino na hindi nyo naman kilala. Totoong nakakapagduda at nakakabahala ang ikinilos na yon ng lalaking nagpakilalang Florante. Hindi siya taga-baryo at malamang may kung anong kailangan siya. Pero kakaiba ang kanyang ikinikilos. Iba ang kutob ko sa taong yon. Kaya nang nasa bahay na ako, ay nabanggit ko kay Tia Sufing ang tungkol sa lalaking yon. Sadyang may mga dayo dito sa baryo natin. Hindi naman natin mapipigil ang puntahan tayo ng kung sino.
Dahil may mga gustong magnegosyo dito sa baryo natin. Kaya lang, Chang, iba po talaga ang kutob ko sa taong yun. Ano bang pangalan niya? Florante po. Sandali. Parang may nakausap na akong lalaki na ganyan din ang pangalan. Nakausap niyo na rin po siya? Oo. Ang daming ang tinatanong niya. Ang alam ko, para bang may plano silang magtayo ng negosyo dito sa baryo natin. Para yata sa mga bata. Yun ang target nilang mga customer. Kanina nga po, Chang, nakita ko na mga bata po ang kausap niya. Kaya lang, nang lalapitan ko na po sana, bigla namang umalis. Para bang natakot? Malamang nga, natakot siya sa iyo. Eh bakit naman po? Tignan mo nga yung itsura mo, bata ka. May nakasabit kang kutsilyong pangkatay dyan sa bewang mo, tapos may bahid pa ng dugo ang damit mo. Aba, sino ba namang hindi matatakot sa'yo? Napatingin ako sa salamin na naroon sa loob ng bahay at nakita ko nga ang aking itsura. Medyo nakakabahala nga pala ang itsura ko. Para akong hindi gagawa ng mabuti. Lihim akong napangiti. Naisip ko na may dahilan pala kung bakit biglang lumayo ang lalaki kanina. Dahil natakot siya sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, tungkol sa lalaking may pangalang Florante, ay hindi na naging maganda ang mga sumunod na balita. Isang umaga, natataranta at natatakot si Lola Sofing na umuwi ng bahay. Galing siya sa labasan at nakasagap ng mga balita mula sa mga marites. Diyos ka, lumalala na ang sitwasyon. Hindi na ito maganda. Hindi na talaga. Chang, ano po ba nangyayari sa inyo? At parang hindi po kayo mapalagay. Natataranta kayo ah. Tay, kasi po si Lola Suping, isa siyang tarantada, di ba? Kaya madali po siyang mataranta. Hoy, ikaw na bata ka, tumahimik ka ha? Dumali ka na naman. Kaya aga-aga eh. Para kang tatay mo. Kasi, nag-aalala ko. Hindi lang para sa atin, kundi sa mga taga rito sa baryo Banahaw. Ano po ba nangyari? Ano po bang nasagap niyong balita? Hindi lang alaga ng aswang ang umatake daw kagabi, kundi mismong aswang na. Ano po? Baka gusto ng aswang na iganti po yung kanyang alaga na pinatay niyo po, tatay. Maaaring ganun na nga. Ano pong balita, Chang? May mga natagpo ang bangkay ng isang babae at lalaki sa may maisan. At wakwak ang kanilang dibdib at nakalabas ang kanilang lamang loob. Hala, grabe naman po yun. Napakawalang hiya talaga ng mga aswang. Hindi na sila basta walang hiya, kundi saksakan sila ng sama po. Mga kampo ni Satanas. Kawawa naman po yung naging biktima nila. Yung pangyayaring yan ay tiyak na simula pa lamang. Simula ng mas malala na maaari nilang gawin? Ganun na nga. Kaya lahat tayo ay nasa peligro. Lalo na mga kabataan. Dahil kadalasan, sila ang madalas na puntirya ng mga aswang. Bukod sa madali silang linlangin, ay mas sariwa sila. Mas malinamnam yon sa mga aswang. Mas gusto po nila ang bata, Lola Suping? Oo, Bimbo. Kaya dapat doblehin mo ang pag-iingat mo, Apo. Ginagawa ko naman po yun, Lola Suping. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi lang kapag gabi, maaaring makapambiktima ang mga aswang, kundi maging sa araw din. Sa gabi madali silang makikilala at malalaman dahil sa kanilang nakakatakot at kakaibang anyo. Pero sa araw, mahirap makilala ang mga aswang. Bakit po, Tia Suping? Sa araw, may mga aswang na katulad sila ng isang pangkaraniwang tao. Maaari nating makasalubong sa daan at makasalamuha. Pwedeng makausap. Hindi natin basta malalaman kung aswang ang kaharap natin. Maliban na lamang kung may taglay tayo na anumang bertud o butya. Dahil makatutulong yon para malaman na ang isang nilalang ay kampon ng kadiliman.
Nag-uusap kami ni Tia Sufing nang marinig kong may tumatawag sa akin. Agad akong sumilip sa may bintana upang tignan ang tumatawag. Nakita ko na si Lolo Pekto yon. Sino tumatawag sa iyo, Crisanto? Ang lolo po ni Adiling. Aba si Pekto. Anong kailangan ng hinayupak na yan? Chang, uminit naman po agad ang ulo niyo nang malaman yung si Lolo Pekto ang tumatawag sa akin. Eh ang kapal ng buka at pumunta pa rito. Bakit po ba? Ano po bang meron sa inyo ni Lolo Pekto at biglang tumaas po ang dugo niyo? Ayoko kasing nakikita buwisit na yan. Malaki ang atraso niya sa akin. Chang, ako po ang pinuntahan, hindi kayo. Kaya dyan lang po kayo at ako po ang haharap sa kanya. Hindi. Haharap din ako. Baka mamaya kung anong gawin sa'yo ng lokong yon. Chang, wala pong gagawing masama sa akin si Lolo Pekto. Saka, mahalaga po ang sadya niya. Lola Suping, hayaan niyo na lang po si tatay. Huwag na rin po kayong magalit kay Lolo Pekto. Huwag ka sumasabat-sabat sa usapan, Bimbo, ha? Dahil wala kang alam. Kaya ikaw andyan lang at tumahimik ka. Wala akong nagawa para pakiusapan si Tia Sufing na wag na siyang humarap kay Lolo Pekto. Nagpumilit pa rin siyang lumabas para humarap sa lolo ni Adiling. Hoy! Ikaw na matandang panot ka. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito. Adiling, naparito ako, hindi para makipag-away. Kaya pakiusap, kumalma ka lang. Huwag mainit ang ulo mo. Eh paanong hindi iinit ang ulo ko? Marinig ko pa lamang ang pangalan mo buwisit ka. Kumukulo na kagad ang dugo ko. Bakit ba? May kalan ka ba sa katawan para uminit ang dugo mo? Nakita mo na kung paano ka sumagot na pilosopo ka. Hindi ko nga alam kung bakit nabubuhay pa ang taong kagaya mo. Suping, natural lang na mabuhay ako dahil may ilong ako para huminga. Ikaw nga rin humihinga ka pa rin. Kahit maliit ang daanan ng hangin dyan sa ilong mo, palibas ay nakadapa. Lintik na ito at pinintasan mo pa talaga ang ilong ko. Nako, nabuburo ka na sa akin. Masalamat ka't wala akong hawak na baston, kundi nabambo na kita. Sabi ko naman kasi sa'yo, Suping, kumalma ka lang. Ikaw rin. Baka sa pagiging mainitin ng ulo mo, mauna ka sa akin. Bukas lang, maging kwento ka na. Hoy! Mauuna ka damuho ka. Ikaw ang unang matitigok dahil isang bulati na lamang ang hindi pumipirma sa'yo. At isa pa, amoy lupa ka na. Teka lang. Nag-aaway na po kayo, Chang. Lolo Pekto. Aba, masyado pong mainit ang mga ulo niyo, ah. Tama na po yan. Crisanto, alam mo nagpunta ako rito hindi para maghanap ng away, kundi para kausapin ka. Dahil may sinabi ako sa'yo, di ba? Kaya lang, hindi na ako makapaghintay na pumunta ka pa sa akin. Kung ano man yun, sabihin mo na dito sa harap ko para alam ko rin. Suping, si Crisanto lang ang kailangan kong makausap at hindi ikaw. Mataya mong ipaalam sa akin. Yan naman talaga ang ugali mo, Pekto. Mahilig kang gumawa ng kwento. Kaya ayaw mong marinig ko ang sasabihin mo kay Crisanto. Siguro may sasabihin ka sa kanyang kasinungalingan, eh. Naku naman, Suping. Kung ano man yung issue nating dalawa, labas doon si Crisanto. Kaya pwede ba? Kaming dalawa na lang muna ang mag-uusap. Kaya isasama ko na lang muna si Crisanto. Diyan ka na. Sandali. Saan mo siya isasama? Paano kung gawan mo na masama ang pamangkin ko? Sige nga. Ikaw na tao ka at sama ng isip mo. Ano bang akala mo sa akin? Anong akala ko sa'yo? Hindi ka mapagkakatiwalaan. Yun lamang ang masasabi ko. Tama na po, Chang. Yung problema niyo pong dalawa ni Lolo Pekto, sa ibang araw niyo na lang po pag-usapan, pwede po ba? May mahalagang bagay kaming pag-uusapan ni Lolo Pekto, Chang. Kaya sasama muna ako sa kanya. Hindi ko basta maawat si Tia Sufing. Kung ano man ang problema nila, isang bagay yon na hindi ko pa nalalaman. Kahit ni minsan ay walang nabanggit sa akin si Tia Sufing
na may issue pala sila ni Lolo Pekto. Palibasa, sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang sila nakitang nagkaharap. Pero umaasa ako na anuman ang problema nila ay maayos yun sa tamang pagkakataon at sa maayos na pag-uusap. Kaya naman, sumama na ako kay Lolo Pekto. Nagpunta kami sa kanyang maliit na kubo sa taniman niya ng mga mais. Doon namin pag-uusapan ang mahalagang bagay na minsan niya nang nabanggit sa akin. Andito na tayo sa aking kubo, Crisanto. Maaari ko nang sabihin sa'yo ang lahat. Tutal wala naman makikialam sa atin. Pasensya na po kayo kay Tia Suping kanina. Kung ano-ano po tuloy ang sinabi niya sa inyo. Wala yun. Sanay na ako sa pagiging matalas ng dila ni Suping. Hindi na yung bago sa akin. Kaya kita niyaya dito sa kubo ko ay para ipagkatiwala na sa'yo ang bagay na alam kong ikaw lang ang maaaring mag-ingat. Sapagkat nakita ko sa'yo ang lakas at tapang, katangiang dapat taglayin ng isang manunugis o birador ng mga aswang. Manunugis? Birador? Oo, Crisanto. Sa pangalan mo pa lang ay tila taglay mo na ang basbas mula sa may kapal. Kaya karapat dapat ka sa isang gampaning hindi basta may pagkakatiwala sa kung kanino lamang. Nasa iyo ang mga katangian. Tumayo sa kanyang pagkakaupo si Lolo Pekto at may binuksang isang antigong baul. Maingat itong binuksan dahil sa kalawanging bisagra ng baul. May kinuha siya sa loob at iniabot sa akin. Ito, kunin mo ito, Crisanto. Para sa iyo ito. Ikaw ang nararapat na mag-ingat nito. Isang bracelet? Isang pulseras? Anong klaseng pulseras po ito, Lolo Pekto? Mga tinuog na ngipin ng baka na puting-puti ang kulay. Para saan po to? Saan ko po gagamitin ng pulseras na gawa sa mga ngipin po ng baka? Para maging lehitimo kang manunugis o birador ng mga kampon ng kadiliman. Manunugis? Oo, Crisanto. Napatunayan mo ang kakayahan mo para labanan ang mapanganib na sigbin, ang alaga ng aswang. Kaya, pagpapatunay lamang yon ng iyong kakaibang kakayahan at katapangan bilang isang matadero. Katangian ng isang manunugis. Gusto ko lang naman pong makatulong at iligtas po si Adiling nung pagkakataon na yun. Kaya nga ang kailangan mo ay hindi lang tapang, kundi maging ng mutya para matiyak na hindi ka mapapahamak sa iyong ginagawang kabayanihan. Sinasabi niyo po na may mutya po ang pulseras na to? Nagawa sa mga ngipin ng baka, ganun po ba? Tama ka, Crisanto. Dahil gaya mo, ay naging matadero din ako nung kabataan ko. Ang mga ngipin ng baka na to ay naipon ko. Piling-pili ang ngipin na ito na nagtataglay ng mutya. At ipagkakatiwala niyo po sa akin? Tama ka. Dahil ang nais ko ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Ipinapasa niyo po sa akin ang mutya? Maging ang pagiging manunugis? Dahil yun ang tradisyon. Wala akong anak at 10 lalaki na dapat pagpasahan ang aking pagiging manunugis. Kaya sa iyo ko ito ipapasa dahil sa mga katangiang nakita ko sa iyo. Pero Lolo Pekto, Crisanto, hindi mo to maaaring tanggihan dahil makatutulong ito sa iyo. hindi ko pa puti akong karapat dapat po ko, Lolo Pekto. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Crisanto. Ikaw ang siyang karapat-dapat. Maaari po bang pag-isipan ko munang maigi? Alam ko pong hindi madali ang nais niyo pong mangyari. Nakakalungkot na yan ang sagot mo sa akin, Crisanto. Lolo Pekto, nais ko lang pong matiyak ang sarili ko. Dahil ayoko pong magkamali o basta na lang pong tanggapin ng isang bagay na napipilitan lang po ko.
Hindi naman po madali ang obligasyong ipapasa niyo sa akin eh. Dahil buhay at kamatayan ko ang nakataya. Iginagalang ko ang desisyon mo. Pero umaasa pa rin ako na magbabago ang isip mo at buong puso mong tatanggapin ang iniaalok ko sa'yo. Umalis na ako sa kubo ni Lolo Pekto. Nataglay ang pagkabalisa. Hindi maalis-alis sa isip ko ang mga sinabi niya sa akin. Marubdob ang hangarin niyang sa akin ilipat ang obligasyong dati ay sa kanya. Nakatutuwa at nakatataba ng puso ang mga papuri niyang sinabi. Pero hindi yun sapat para tanggapin ko ng ganung kadali ang ibig niyang mangyari. Dahil wala akong pasok ng araw na yon sa pagiging matadero, kaya bumalik na ako sa bahay pagkagaling ko kay Lolo Pekto. Dinatnan ko si Tia Sufing na abala sa paghahanda ng aming magiging pananghalian. Pinakuluan niya uli ang buto-buto ng karning baka na inuwi ko kahapon. Hahaluan niya yon ng sari-saring gulay para maging ulam namin sa pananghalian. Tia Sufing? Si Bimbo po. Abay, nasaan pa ba? Eh di kasama na naman ang mga kaibigan niya. Alam mo naman niyang anak mo, hindi yan mapapakili dito sa loob ng bahay. Parang lalagnatin kapag hindi nakakalabas at nakakapaglaro. Hayaan niyo na po. Nandyan lang siguro yun sa bahay ng kaibigan niya. Kung sa bagay, saka lagi ko siyang pinagsasabihan at binibilinan kapag lalabas ng bahay. Ay siya nga pala, Chang. May mga gusto po akong malaman. Tungkol po sa away niyo ni Lolo Pekto. Nagtataka lang po kasi ako eh. Hay nako, Crisanto. Marami ka pa naman pwedeng itanong sa akin bakit tungkol pa sa uklubang yon. Kayo talaga, Chang. Wala na nga po yung tao ganyan pa rin kayong magsalita. Umiinit kagad ang ulo niyo. Dahil hindi ko basta makakalimutan yung ginawa ng hinayupak na yon. Tuwing maaalala ko ay talagang nagngingit-ngit ako sa galit at sa sama ng loob. Ano po bang kasalanan niya sa inyo? Yun ang gusto ko pong malaman para maintindihan ko kung saan po nanggagaling ang galit niyo sa kanya. Sinimulan nang ikwento sa akin ni Tia Suping ang pinagmumulan niya ng galit kay Lolo Pekto. Ayon kay Tia Suping, ay dati niyang malapit na kaibigan si Lolo Pekto nung kabataan pa nila. Kasama niya sa mga lakaran. Hanggang sa magkaroon siya ng manliligaw na talaga namang nakursunadahan niya rin. Ang pangalan nito ay Artemio. Masugid na nanligaw ito kay Tia Suping hanggang sagutin din niya. Kaya naging magkasintahan sila. Kaya lang, naramdaman na lang niyang unti-unting lumalayo sa kanya si Artemio. Nagagalit sa kanya nang di niya alam ang dahilan. Hanggang sa malaman niya na sinisiraan pala ni Lolo Pekto si Tia Suping kay Artemio. Nag-iimbento ng kasinungalingan si Lolo Pekto. Sinabi niya na hindi totoo ang pagmamahal ni Tia Suping dahil may iba pa itong nobyo. Bagay na ikinasama ng loob ni Artemio. Sa maikling salita, ay nais ni Lolo Pekto na sirain ang relasyon ng dalawa at paghiwalayin. Nagtagumpay si Lolo Pekto na sirain ang pagmamahalan ni Tia Suping at Artemio. Ang dahilan ba't ginawa yun ni Lolo Pekto ay dahil may pagtingin pala ito kay Tia Suping. Kaya lamang hindi niya magawang ipagtapat dahil nga matalik silang magkaibigan. Hindi lang pala kaibigan ang nararamdaman ni Lolo Pekto kay Tia Suping. Nang malaman yun ni Tia Suping, ay nagalit siya at ganap na ngang nasira ang kanilang pagiging magkaibigan. Sabi nga, ay nagsulian na sila ng kandila at hindi na nag-usap at nagkibuan. Dahil imposibleng magkaroon ng relasyon ang dalawa, kaya humanap na lang ng iba si Lolo Pekto. Samantalang si Tia Suping ay piniling maging matandang dalaga. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin malilimutan ang ginawang kalokohan ni Pekto. Hindi ko alam, pero nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Kaya naman, itinaga ko sa bato
na hindi ako makikipag-ayos sa kanya kahit kailan. Pero Chang, matatanda na po kayo. Pwede namang kalimutan nyo na lamang po yun eh. Hindi ko kaya, Crisanto. Dahil kapag nakikita ko siya, abay talagang kumukulo ang dugo ko. Hindi sana ako tumandang dalaga, kundi dahil sa kagagawa ng buwisit na pekto na yan. Teka nga pala, Chang. Nasa naman po si Artemio? Wala na ako naging balita sa kanya. Nagpakalayo-layo din siya dahil inakala niyang niloko ko siya. Grabe. Ang saklap naman po pala ng love story nyo, Chang. Kaya pala, mas ginusto nyong tumandang dalaga na lamang. Oo. Dahil labis ako nasaktan. Kaya hindi na ako nagmahal pang muli. Ay nako, tama na nga yung usapan natin tungkol sa nakaraan ko. Wala naman tayo mapapala kung pag-uusapan pa natin ang malungkot kong nakalipas. Si Bimbo nga pala, wala pa rin. Oo nga eh. Oras na ng pananghalian. Hindi pa bumabalik ang batang yon. Abang pinag-uusapan namin ni Tia Suping ang hindi pa pag-uwi ni Bimbo, nang humahangos na tumatakbo ang isang bata patungo sa amin. Mang Crisanto! Mang Crisanto! Lola Suping! Si Bimbo po! Bakit? Ano nangyari kay Bimbo? Nawawala po siya eh. Ano ka mo? Nawawala ang anak ko, boy! Opo, kasi po naglalaro po kami ng tagu-taguan. Kaya lang, hindi na po namin siya makita. Kung saan na nga po namin siya hinahanap eh. Si Bimbo lang ba nawawala? Hindi po, may iba pa po kaming kalaro na hindi na rin namin matagpuan. Akala po namin mahusay silang magtago eh, pero hindi na talaga namin makita. Tinatawag na nga po namin sila para sabihin na ayaw na namin maglaro, pero hindi pa rin po sila lumalabas sa pinagtataguan nila. Ibig naman sabihin talagang nawawala na sila. Parang gano'n na nga po, Lola Suping. Kasi po, hindi na talaga po namin sila makita. Kasama nga po si Bimbo doon. Hindi to magandang balita, Chang. Baka may kumuha sa mga kalaro nilang nawawala at kasama si Bimbo. Hanapin po natin sila, Mang Crisanto. Oo, sige boy. Hanapin natin sila. Sinamahan ako ng batang kausap namin kung saan sila naglaro ng tagu-taguan at kung posibleng nagtago ang mga kalaro nila. Kaya lamang, inabot na kami ng hapon sa paghanap, ngunit hindi pa rin namin sila nakita. Hanggang may nakita ang kasama kong bata na ilang piraso ng tsinelas. Subalit, wala itong kapares. Teka, sigurado ka bang tsinelas to ng mga kalaro mo? Opo, saka ito pong isang ito. Kay Bimbo po ito eh. Oo nga no, tama ka. Kay Bimbo nga ito. Ako pa nga ang bumili nito sa palengke. Nasaan na po kaya sila? Para po may kumuha sa mga kalaro ko. Yun din ang agad na pumasok sa isipan ko. Posibleng may kumuha nga sa mga batang nawawala at kasama ron ang anak ko. Labis ang pag-aalala ko, kaya ang unang pumasok sa isipan ko ay humingi ng tulong kay Lolo Pekto. Alam kong may kakaibang kaalaman ang matandang yon. Dinala ko sa kanya ang ilang piraso ng tsinelas na nakita namin ng batang kalaro ni Bimbo. Lolo Pekto, ano pong nararamdaman nyo? May tumangay nga ba dun sa mga bata kasama po ang anak ko? Tama ka! May kumuha nga sa kanila. Sino po? At anong kailangan niya? Malabo. Maitim. Hindi ko ganong makita kung nasa na mga batang nawawala. Pero isa lang ang natitiyak ko. Hindi sila ligtas sa lugar na kanilang kinaroroonan ngayon. Kaya nasa panganib sila. Anak ng putya. Hindi pwedeng may masamang mangyari sa anak ko. Lolo Pekto, paano to? Kailangan nila ng tulong mo kay Santo. Lalong-lalo na ang anak mo. Kahit na ano po gagawin ko, makita ko lang po si Bimbo. Siya na lang po ang tanging yaman ko, Lolo Pekto. Ang anak ko po ang buhay ko. Kapag nawala siya ng tuluyan, baka hindi ko na po kayanin. Kailangan makita ko siya. Ito na ang pagkakataon
para tanggapin mo ang inaalok ko sa iyo, Crisanto. Malaki ang may tutulong ng mutya para sa paghahanap mo sa iyong anak. Kung ang mutyang sinasabi niyo po makakatulong sa akin at ang pagiging manunugis ang tanging paraan para mailigtas ko ang anak ko, tinatanggap ko na po, Lolo Pekto. Tamang desisyon mo, Crisanto. Hindi mo pagsisisiyan ang gagawin mong pagtanggap sa mutya at maging isang lehitimong manunugis ng mga aswang. Para po ito sa kaligtasan ng anak kong si Bimbo. Kahit ano gagawin ko, hindi ko siya maaaring pabayaan. Ganap na ngang ipinagkatiwala sa akin ni Lolo Pekto ang mutya. Dahil sa nangyari sa anak ko, wala akong ibang magagawa kundi tanggapin yun kung yun ang tanging kaparaanan para mailigtas ko si Bimbo. Nagbalik ako sa bahay. Inabutan ko roon na hindi mapakali si Tia Suping. Labis siyang nag-aalala para kay Bimbo. Hindi ko na muna ipinaalam sa kanya ang naging usapan namin ni Lolo Pekto upang hindi na makaapekto sa aking plano ang pakikialam at sasabihin ni Tia Suping. Itatago ko na lang muna yon sa kanya, ang ginawang pagtitiwala sa akin para maging manunugis. Nagpaalam ako kay Mr. Hugo na hindi muna papasok sa trabaho dahil may mahalagang bagay na dapat akong asikasuhin. Pumayag naman siya at isa pa, hindi ganun karami ang mga kakataying hayop at kaya na yon ng ibang matadero na naiwan sa kanyang katayan. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula sa paghahanap sa nawawala kong anak. Ang tanging basehan ko ay ang pakikipaglaro niya nang mawala ito habang nagtatago. Kaya nagbalik ako sa lugar kung saan naglaro sina Bimbo at ang batang nagsabi sa akin ng nangyari. Nang makarating ako sa lugar na yon, ay nakita ko roon ang lalaking si Florante. Nagtaka ko kung bakit siya naroon. Naisip ko na baka may maitulong siya sa akin. Kaya naman nilapitan ko siya. Bahagya pa siyang nagulat. Marahil namumukhaan niya ako, pero maayos naman ang itsura ko ng sandaling yon. Hindi gaya ng una kaming nagkita. Paumanhin ko na abala kita. Florante, tama nga ba? Florante ang pangalan mo? Oo. Yun nga ang pangalan ko, bakit? May gusto sana akong itanong sa'yo, kaibigan. Baka may nakita kang bata na ang edad nila ay 10 gulang pataas. Bakit? May nangyari ba sa kanila? Oo eh. May mga nawawalang bata eh. At hinahanap na sila ng mga magulang nila. Hindi ko ipinaalam sa lalaking kausap ko na anak ko ang isa sa mga batang tinatanong ko sa kanya. Teka lang. Bakit sa akin mo sila tinatanong? Minsan kasi kitang nakita na kausap ang mga bata. Baka kako, nakita mo ulit sila. Mahilig lang ako makipaglaro sa mga bata. Lumaki kasi akong walang kapatid. Kaya natutuwa ako sa kanila. Isa pa, gusto ko rin silang tulungan. Kaya nga binibigyan ko sila ng kahit na anong kaya kong ibigay sa kanila. Pero kung totoo man ang sinabi mo na may mga nawawalang bata, nalulungkot ako para sa kanila. Maaari mo ba akong tulungan para hanapin sila? Aba, oo naman. Ano nga palang pangalan ng bago kong kaibigan? Crisanto. Sana'y matulungan mo ako sa paghahanap sa kanila, Florante. Sobrang na nag-aalala ang kanilang mga mahal sa buhay. Tama ka. Totoo yan. Dahil naranasan ko ng mawalan ng mahal sa buhay. Hindi nga lang kapatid, dahil nag-iisa akong anak, kundi magulang ang nawala sa akin. Sobrang sakit sa akin nung mawala sila. Namatay sila? Hindi. Nawala na lang sila. Ang sabi may kumuha sa mga magulang ko at hindi malinaw sa akin yon kung paano silang nawala. Bata pa ako nung mangyari yon. Wala na rin akong balita sa kanila hanggang ngayon. Sa tagal ng panahong lumipas, baka patay na rin sila.
Nakakalungkot pala ang kwento ng buhay mo, Florante. Pasensya ka na sa mga pagtatanong ko sa'yo, ha. Walang kaso yun. Sanay na rin ako. Tanggap ko na rin naman ang pagkawala nila. Kung wala ka ng ibang kailangan pa sa akin, aalis na ako. May mga dapat pa kasi akong gawin. Sige, Florante. Pasensya ka na sa abala. Lumakad na palayo si Florante. Subalit nakasunod pa rin sa kanya ang aking paningin. Iba kasi ang nararamdaman ko habang kausap ko siya. Napatingin ako sa pulseras na aking suot na bigay sa akin ni Lolo Pekto. Ganun na lamang ang pagtataka ko dahil nagbago ang kulay nito. Naging malabo ang pagkaputi. Habang papalayo si Florante ay nakita ko na muling bumabalik sa puting kulay ang pulseras na gawa sa ngipin ng baka. Ang pangyayaring yon ay merong nais ipahiwatig. Maaaring may kakaiba sa pagkatao ni Florante. Ang sabi kasi sa akin ni Lolo Pekto ay may maitutulong ang porselas para makilala ko ang aking kausap. Kung isa ba siyang kaibigan o kaaway na dapat iwasan at paghandaan. Si Florante, ramdam kong isa siyang panganib na may dalang problema. Kaya pumasok sa isip ko na posibleng may kinalaman siya sa mga nawawalang bata at kasama na nga roon ang anak ko. Dapat kong malaman ang totoo, kaya nagmadali ako para sundan siya. Subalit, hindi niya yun dapat malaman. Habang nakasunod ako kay Florante at pakubli-kubli ako sa mga halaman, nakikita ko na napapalingon siya dahil ramdam niyang tila may nakasunod sa kanya. Kaya nagdoble ingat na lamang ako. Hanggang mula sa lugar na aking kinaroroonan ay nakita kong pumasok siya sa isang lumang bahay, subalit yari sa bato na nasa gitna ng kakahuyan. Kung titignan ang bahay ay tila pinaglipasan na ito ng panahon at matagal nang hindi tinitirhan. Subalit, bakit piniling tirahan ni Florante? At sino nagpahintulot sa kanya na tumira doon? Ibig lang sabihin, tunay na may inililihim ang taong ito. At yun ang aalamin ko. Hindi na muna ako lumapit sa tirahan ni Florante. Ang mahalaga sa akin ay alam ko na kung saan siya nakatira. Nagpasya kong bumalik na muna ng bahay dahil nagbabaka sakali na sa pag-uwi ko ay naroon na ang anak kong si Bimbo at naghihintay na sa akin. Baka nagpunta lang ito sa kung saan kasama ang iba niyang mga kalaro. Kaya lamang nang binabagtas ko na ang daan papauwi sa amin ay may mga narinig akong ingay na tila ba nagkukubli sa mga makakapal na damo sa makitid na daang dinaraanan ko. Nagsimula na kumagat ang dilim. Anak ng putya, ano kaya yun? May mga umaangil, ha? Di maaari to. May mga hayop na nagmamanman sa akin. Dahil alam kong delikado na ang panahon. Kaya tuwing aalis ako, ay hindi ko nakakalimutang magdala ng armas na pwede kong gamitin sa oras ng peligro. Kinuha ko sa likod ng aking pantalon ang double blade ko na balisong. Bukod sa kutsilyong pangkatay na ginagamit ko, na hindi ko nadala ng sandaling yon, ay nagagamit ko rin ang balisong na yon na binili ko pa sa isang kaibigan ko na tubong Batangas. Siya mismo ang gumawa nito, kaya espesyal at mahalaga ito sa akin. Binunot ko yon sa likurang bulsa ng aking pantalon at binuksan. Inihanda ko para sa pag-atake ng anumang uri ng hayop o halimaw. Naging alerto ko sa aking paligid. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko nang biglang humarang sa daraanan ko
ang isang sigbin. Umaangil, naglalaway na may kasama pang dugo at handang umatake sa akin. Hanggang maya-maya pa, sumugod ito at hindi ko yun inurungan. Sinalubong ko siya ng isang pag-atake. Nasugatan ko ang katawan niya at sa halip na gumanti, ay nabahag ang buntot nito na lumayo sa akin at tumakas. Nang lalapitan ko, ay umurong ito at tumakbo na papalayo. Nagtaka ko sa naging asal na yon ng sigbin. Napatingin ako sa suot kong pulseras na gawa sa ngipin ng baka. Napansin ko na bahagyang nagkulay pula ito. Naisip ko na umaayon ang kulay ng pulseras sa mga nangyayari. Posibleng ang pulseras na suot ko na nagtataglay ng mutya ang dahilan kung bakit napaurong ang sigbin sa halip na umatake sa akin. Buong akala ko ng mga sandaling yon ay tapos na ang pag-atake ng sigbin. Subalit maya-maya pa, may dalawa pang sigbin ang biglang bumagsak sa aking harapan. Tumalon sila mula sa tagumpahagi ng madadamong lugar na aking kinaroroonan. Anak ng putya, mga diablong buang talaga. Meron pa. Akala ko na duwag na ang mga sigbin. Mukhang mas agresibo kayo, ha? Pero hindi ako natatakot sa inyo. Gigripuan ko ang mga katawan nyo. Sige, sugod! Matalim ang pagkakatitig sa akin ng dalawang sigbin. Bago pa sila sumugod, ay ako na ang naunang umatake sa kanila. Iwinasiwas ko ang hawak kong balisong habang papalapit sa dalawang sigbin. Napansin ko ang pag-urong nila. Mukhang mas natakot pa sila sa akin, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-atake sa kanila. Nagawa kong ibaon ang balisong sa leeg at sentido ng sigbin. Yun nga lang, nagawa kong sakmalin ng isa pang halimaw. Aray ko! Ang sakit nun, ah! Walang hiyakan, sigbin ka! Naisahan mo ako, ah! Dahil nagawa kong sugatan ng sigbin, buong akala niya ay hahayaan ko siyang sakmalin uli ako. Mas nag-init ang pakiramdam ko nang dahil sa labis na galit. Kaya inatake ko na ang halimaw na sigbin. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas at bilis. Pakiramdam ko ay may dumadaloy na maliliit na boltahe ng kuryente sa bawat parte ng aking katawan. Naisip kong tulong yun ang suot kong pulseras. Para akong si Daniel na nakikipaglaban sa mga leon. Ginamit ko ang nararamdaman kong kakaibang lakas. Saglit pa ay tumimbuwang ang dalawang sigbin. Umaagos sa katawan nila ang dugo dahil sa mga sugat sanhi ng aking balisong. Hanggang sa nakita kong nangisay ang mga ito na bumubula pa ang bibig at tuluyang nawalan na ng buhay. Buong akala ko ng mga sandaling yon ay wala na dahil patay na ang nakaharap kong mga sigbin. Madilim pa rin ang paligid. Kaya lamang isang malakas na angil ang aking narinig. Isang nakakatakot na nilalang ang minsan pa'y humarang sa aking daraanan. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na ang aswang na nag-aalaga sa mga sigbin na aking nakaengkwentro. Maaaring ibig niyang ipagiganti ang sinapit ng kanyang mga alaga. Ngayon, humanda ka. Nagpakita ka na rin sa akin sa wakas. Ikaw talagang inaabangan ko, eh. Ang pinuno ng mga sigbin na yan. Mas lumakas ang pag-angil ng aswang. Tumingala pa ito na tila humihingi ng tulong mula sa iba pa niyang mga kauri. Bago pa siya makatawag ng ibang kapanalig niya, ay naging agresibo na ako para umatake. Subalit mabilis ding kumilos
ang aswang na yon. Ngunit hindi ako papayag na maunahan niya ako. Sa pagwasiwas ko ng hawak kong balisong habang nagkadikitan ang aming katawan, ay nahiwaan ko siya sa kanyang braso. Naamoy ko pa nga ang malansang dugo niya mula sa kanyang sugat. Naramdaman ng pinuno ng mga aswang na kaya ko siyang talunin, lalo na't wala na ang kanyang mga alagang sigbin. Biglang napaurong ito. Kahit hirap ako dahil madilim na ng mga sandaling yon, ay sinundan ko siya. Hinabol ko ang aswang hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kadiliman ng kakahuyan. Pero isang bagay lang ang natitiyak ko. Ang lugar na kanyang pinuntahan ay ang lugar patungo sa bahay ni Florante. Di ako maaaring magkamali. Sa lugar na inuuwian ni Florante, doon nagpunta ang pinuno ng mga aswang. Si Florante ang aswang, sigurado ko. At mga alaga niya ang sigbin na nakasagupa ko. Humanda ang hayop kang Florante ka. Masyadong nakakapagod na ang mga nangyayari. May iba pang pagkakataon para makaharap ko ang aswang. Kaya nagpasya muna akong umuwi. Naghihintay at labis na nag-aalala si Lola Suping nang ako'y dumating. Yun nga lang, nakakalungkot pa rin dahil wala pa rin sa bahay namin ang anak kong si Bimbo. Mali ang kutob ko na sa pag-uwi ko ay naroon na ang anak ko at hindi siya totoong nawawala. Crisanto, ang buong akala ko'y kasama mo na siya sa pag-uwi mo. Nasaan na kaya ang batang yon, Diyos ko? Hindi ko po siya nakita, Chang eh. Ang akala ko nga po nakauwi na siya eh. Jesus Maria Josep, totoo kung ganun ang sinabi sa iyo ng batang nakalaro niya. Talagang nawawala na nga ang apo kong si Bimbo. Kaya nga eh, nasa na kaya ang batang yun? Sana naman, walang masamang nangyari sa kanya, Crisanto. Ano ba nangyari? Bakit ngayon ka lang? Saka teka, bakit may sugat ang braso mo? Wala po to, Chang. Mababaw na sugat lang po ito. Kaya nga, saan galing yan? Paano ka, Crisanto? Sabihin mo nga sa akin. Inisa-isa kong ikwento kay Tia Suping ang mga nangyari sa akin. Ang ginawa kong pakikipaglaban sa mga sigbin, maging sa aswang na siyang nag-aalaga sa mga halimaw. Jesus Maria Josep, Diyos ka. Mabuti't ganyan lamang ang sinapit mo. Hindi po ako madadaig ng mga kampo ng dilim na yun. Dahil may nagbibigay po sa akin ng proteksyon, Chang. At hindi po ako pababayaan. Aba, sino? Hindi ko na nagawang sagutin pa si Tia Suping. Ayoko munang sabihin ang tungkol sa pulseras at sa mutya. Mas mainam kung hindi na muna niya malalaman. Saka ko na lang sasabihin sa kanya. Basta, Chang, wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Bukas na bukas po ipagpapatuloy ko po ang paghahanap ko kay Bimbo. Pinapangako ko po, ibabalik ko po ng buhay ang anak ko dito. Huwag kang titigil, Crisanto. Gawin mo ang lahat para makita mo ang aking apo. Opo, Chang. Kahit buhay ko itataya ko, makita ko lang ang anak ko at ang ibang mga kalaro niya. Diyos ko, sana naman matagpuan mo na siya bukas. Lalo na't hindi pala dala ni Bimbo ang pangontrang ginawa ko. Naiwan yun dito sa bahay. Kaya babalikan ko ang aswang na yon. Maaaring may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko at ng iba pang mga bata. Gusto ko sumama sa iyo, pamangkin. Sasama ako sa iyo. Hindi na po, Chang. Kaya ko na po ito. Gusto ko makatulong sa iyo, Crisanto. Hindi rin ako matatahimik dito sa bahay hanggat hindi natin nakikita si Bimbo. Pero baka malagay sa panganib po ang buhay niyo, Chang eh. Pati sa inyo. Baka mamaya may mangyaring hindi maganda. Kaya pumirmi na lang po kayo dito sa bahay. Ipaubayan niyo na lang po ito sa akin. Ako na po maghahanap kay Bimbo. Basta't magako ka. Gawin mo ang lahat para makita siya.
Kung kagagawan man yun ng aswang, sigilin mo siya. Kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa apo ko. Yun po talagang gagawin ko, Chang. Hindi ko patatawarin ng aswang na yun. Makikita niya talaga ang hinahanap niya. Buhay niyang magiging kabayaran sa ginawa niyang pagkuha sa anak ko. Tatadtarin ko siya ng pinong-pino. Yun ang unang pagkakataon na hindi ko makakasama ang anak ko. Kaya sadyang napakalungkot ng gabing yun. Hindi ako sanay na wala sa tabi ko ang anak ko. Bagamat hindi naging maayos ang pagsasama namin ng ina ni Bimbo, mahal na mahal ko ang aking anak. Siya ang buhay at kaligayahan ko. Nagsisikap ako para sa kanya. Kaya magiging kulang ang buhay ko kapag nawala siya. Dapat kong makita ang anak ko. Kinabukasan, mas pinili kong ipagpatuloy ang paghahanap kay Bimbo. Nagpasabi na lamang ako sa amo ko na hindi muna uli ako papasok. Bahala na kung alisin niya ako sa trabaho, tatanggapin ko yun. Mas kailangan kong bigyan ng oras ang paghahanap sa aking anak. Hindi na ako naghintay pa ng dilim. Binalikan ko ang tinitirhan ni Florante. Dala ko noon ang makapal at matalas kong kutsilyo na ginagamit ko sa pagkatay ng mga hayop. Yun ang sandatang dala ko na gagamitin ko sa pagharap sa anumang halimaw. Malakas ang kutob ko na may kinalaman talaga si Florante sa pagkawala ni Bimbo. Tahimik ang lugar nang dumating ako. Dahil araw pa ng pagkakataong yun, naisip kong marahil natutulog pa ito, lalo na't nakaingkwento ko siya ng nakalipas na gabi at nasugatan ko rin siya. Nagmanman ako sa paligid. Hindi ako dapat magpadalos-dalos sa pagpasok sa teritoryo niya. Kailangan kong maging maingat at alerto. Nang makapasok ako sa loob ng bakuran, ay nanatiling tahimik. Mas nakakatakot daw kapag tahimik dahil maaaring nakahanda ang kalaban at nagmamatsyag lamang. Nagkubli ako at maya-maya ay nakita kong lumabas si Florante. Iginala ang kanyang paningin. Marahil ay nakaramdam siya na may kakaiba, kaya siya lumabas ng bahay. Napansin ko ang nakabenda niyang braso. Malamang sugat yun na resulta ng naging engkwentro namin ng nakalipas na gabi. Posibleng hindi pa yun ganong naghihilom. Pumasok siya muli sa loob ng bahay at namalagi ako sa aking pinagkukublian. Habang nagkukubli ako, ay nakarinig ako ng mga angil mula sa loob. Pamilyar sa akin ang ingay na yon. Mga ingay yon mula sa alaga ng aswang. Merong sigbin sa loob at kasama yon ni Florante. Kaya lalo kong natiyak na siya nga ang aswang dahil may mga alaga siyang sigbin. Mula sa pinagtataguan ko ay nakita kong lumabas muli si Florante, pero kasama niya ang 4 na sigbin. Tumutulo ang mga laway, namumula ang mga mata at nakalitaw ang matutulis na ngipin. Namalagi ako sa kinaroroonan ko at nakiramdam. Mga alagad ko, alam kong may ibang taong nakapasok sa ating teritoryo. Hanapin siya at tiyakin na hindi makakaalis dito ng buhay. Wari na intindihan ng 4 na sigbin ang utos ni Florante. Umangil ang mga ito at umalulong na katulad ng sa aso. Saka nagkanya-kanya ng hanap ang mga alaga ng aswang. Pigil ang aking paghinga dahil sa liit ng lugar na yon ay madali nila ako makikita. Sana nga lang, ikubli ako ng bisa ng mutya mula sa pulseras na suot ko at hindi ako matagpuan ng mga halimaw. Sinuyod ng mga sigbin ang bawat sulok ng madamong lugar. Pigil ang aking hininga na wag sanang magawi sa kinaroroonan ko. Tila pinag-aadya ako ng tadhana dahil hindi nagawi sa kinaroroonan ko mga sigbin. Kaya nga lang minsan, sadyang mapagbiro ang pagkakataon. Nakarinig ako ng tunog mula sa iba pang hayop. Hindi yun mula sa sigbin, kundi tunog ng isang ahas. Nakita ko ang isang ahas na gumagapang papalapit sa akin. Hindi ako natakot sa sigbin, pero nataranta ko
nang biglang gumapang sa kinaroroonan ko ang ahas, kaya napalundag ako sa aking pinagkukublian. Ang ingay na nilikha ko ay umagaw ng atensyon sa mga sigbin na kanina pa naghahanap sa akin. Kaya bigla nila akong pinaikutan. Wala akong magagawa ng sandaling yon kundi ang ihanda ang aking sarili at hawak kong sandata para harapin ang mga sigbin. Biglang sumugod sa akin ang dalawa. Buong tapang ko silang hinarap at tiniyak ko ang kanilang kamatayan. Tumimbuwang ang mga ito nang ihataw ko sa katawan nila ang armas na pangkatay ko ng hayop. Nang nakahandusay na ang mga ito, ay agad kong sinundan at paulit-ulit na sinibak, kaya nagkaputol-putol ang katawan ng dalawang sigbin. Wari mga kinatay na hayop. Nakita ng dalawa pang sigbin ang ginawa ko sa kanilang kasama, pero napansin kong umiiwas sila na tila ba nagdadalawang isip. Naduduwag na ang mga ito. Naisip ko, marunong din palang matakot ang mga alaga ng aswang. Subalit sa di kalayuan, narinig ko ang sigaw ni Florante. Anong ginagawa nyo? Atakihin nyo siya! Huwag niyong tirhan ng buhay! Hadlang siya sa mga plano ko! Patayin nyo ang taong yan! Nagkunwari ka pang walang alam, ha? Pero ikaw palang aswang, Florante! Kampong ka ng kadiliman! Alam kong ikaw ang kumuha sa mga bata! Nasaan ang anak ko? Hayop ka! Hindi ko sasabihin sa'yo. Kung nagpunta ka rito para iligtas sila, huli na ang lahat. Dahil hindi mo na sila magagawang iligtas. Ano pang hinihintay nyo? Sunggaban nyo na ang taong yan! Biglang lumundag ang isang sigbin at inatake ako. Sinabayan ko yon at nagpang-abot kami sa ere. Wakwak ang tiyan ng sigbin sa paghataw ko sa kanya. Bumagsak itong nakaluwa ang lamang loob. Nakita ko ang isa pang sigbin at lumapit sa akin. Kailangan maunahan ko siya bago pa ako sakmalin ito. Subalit nang nakita niyang lalapit ako sa kanya, ay bigla itong umurong. Anong ginagawa mong duwag ka? Sunggaban mo na siya! Patayin mo na yan! Subalit sa halip na atakihin ako ng sigbin na yon, ay mabilis siyang tumakbo papalapit kay Florante. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng sigbin dahil si Florante ang inatake nito at sinakmal sa leeg. Hindi niya tinantanan hanggang sa puro sugat na ang buong katawan nito. Sinikap pa ni Florante na magpalit ng anyo para maging malakas siya at labanan ng sigbin. Pero naging maagap ako at ginamit ko na kagad ang hawak kong armas para tuluyan siyang tapusin. Nang mapatay ko na ang pinuno ng mga aswang na si Florante, ay naghanda ako para patayin ng sigbin na nasa aking harapan. Subalit napansin ko na hindi ito kumikilos at nakatingin lamang sa akin. Iniumang ko ang hawak kong pangkatay upang tiyakin ang kanyang kamatayan. Subalit gano'n na lamang ang gulat ko dahil kakaiba ang itsura ng sigbin. Hindi matalim ang kanyang mga mata. Hindi rin siya umaangil, pero mababa sa muka na tila nagmamakaawa. Napansin ko ang pagpatak ng luwa mula sa mga mata ng sigbin. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari, pero iba ang sinasabi ng puso ko. Iba ang nararamdaman ko. Ibinaba ko na ang kutsilyong pangkatay at napatitig ako sa mga mata ng sigbin na nasa aking harap. Maya-maya pa, biglang yumukod o lumuhod ang sigbin. Anong uri ng sigbin ka? Bakit kakaiba ka sa mga naunang sigbin na umatake sa akin? Lumapit sa akin ng sigbin at ibig idikit ang kanyang isang paa sa aking kamay. Subalit umiwas ako. Noon ko biglang naalala ang anak kong si Bimbo. Ugali nito ang hawakan ng kamay ko kapag nag-uusap kami. Bimbo, anak? Bimbo, ikaw ba yan? Ikaw ba ang anak ko? Yumuko ang ulo ng sigbin at nakita ko ang muling pagtulo ng luha nito. Naisip ko, kung si Bimbo ang sigbin na nasa harap ko, paano ko siya matutulungan na ibalik sa dati niyang anyo?
Naisip ko ang suot kong pulseras. Hinubad ko kagad yun at inilagay ko sa isang paa ng sigbin. Saglit pa ay nagbago ito ng anyo. Tama nga ang hinala ko. Si Bimbo nga ang sigbin na yon. Tay! Salamat po! Maraming salamat po, tinligtas niyo ako! Anak, salamat sa Diyos hindi ka napahamak. Muntik na kitang mapatay. Pero hindi yung pinayagang mangyari ng Panginoon. Dahil naramdaman ng puso ko na hindi kita dapat saktan. Napakasama po ni Mang Florante. Ginawa niya po kami sigbin lahat. Pero wala na siya, anak. Pinagbayaran niya na ang mga kasamaan niya. Nakakalungkot lang na napahamak ang iba mong mga kalaro. Pero nagawa kitang iligtas, anak. Pinahintulutan pa rin ng may kapal na makasama kita. May lungkot man dahil napahamak ang ibang bata na naging sigbin. Nagawa ko namang iligtas ang aking anak. Kaya hindi pa rin nawala ang tangi kong yaman at dahilan kung bakit ako nabubuhay. Makakasama ko pa ang aking pinakamamahal na anak. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Handa nilang gawin ang lahat para sa kanila. Kaya bilang anak, suklian natin ang pagmamahal na ibinibigay ng ating mga magulang habang sila ay nariyan pa at nakakasama pa natin. Hanggang dito na lamang po ang tagpo ng kwentong ito. Sana po ay nagustuhan nyo at maraming salamat po sa inyong pakikinig.